Okay. So in this part, aralin natin yung basic concept. Paano nga ba gumagalaw yung internet? So maraming misconceptions no about sa internet. Yung iba, sabi ito yung cloud. Pag narinig na yung salitang cloud, akala nila yun yung ulap, nandun yung internet sa ulap, no? kaya kaya nag-roam yung internet sa buong mundo kasi nasa ulap siya. Which is a wrong misconception. Even sa panahon ngayon na yung mga server natin o yung mga data natin ay naka-store sa cloud, hindi yung literal na ulap, no? And yung mga cloud na yon is still a server. Dumadaan pa rin yan sa mga server na later on mas maintindihan natin. Secondly, akala ng iba, pag sinabi mong internet, puro Facebook lang yan, Instagram. Kaya nga 'di ba kapag nagko-computer o nagla-laptop, minsan duda yung yung magulang sa mga estudyante, lalo na work from home ngayon. So duda sila kasi akala nila yung internet is for just entertainment purposes, no? For Twitter, for Facebook lang. Pero marami siyang gamit, no? Maraming gamit ang internet and social media is just one part of it. And then sometimes may mga tao rin na akala nila yung internet is wifi connection, no? Pag nakakonect sila dun sa kapitbahay nila, akala nila yun na yung internet. Nakaka-access sila sa mga applications and that's the internet. Tapos na dun yung kanilang beliefs na yung connection na sasagap natin sa mga wifi, yun na yung internet. So, medyo tama pero kulang pa yung concept. Okay? And others, akala yung internet is yung browsers. No? Pag sinabing Google Chrome, internet. Or Mozilla Firefox or anything. Yung mga browsers na ginagamit natin ngayon, pagka clinic, syempre, yun yung tool. So, browsers are tools para ma-access mo yung internet. No? But the browsers, they are not the internet itself. So, ano nga ba yung mga internet? O yung internet, no? So, paano gumagalaw yung internet? And it's simply a connection. Connection lang yung internet. Isipin nyo yung isang malaking kable na dumadaan sa dagat. Yes, yung internet natin ay kable lang na dumadaan yan sa karagatan, sa ilalim na yung mga kableng ginagamit dyan is special grade. So, sobrang kapal niyan kasi hindi pwedeng magalaw yan, hindi pwedeng masira basta-basta kasi maraming mamomblema. So, ngayon, yung tulad na nasa picture sa left side, this is a fiber optic. So, yung mga fiber optic, yun na yung bagong kable na ginagamit ngayon para mas mabilis yung daloy ng internet connection natin. Kaya mapapansin niyo yung mga plan ngayon sa mga internet providers, 'di ba? Nilalagay na nila this is fiber, ganyan ganyan. Samantalang last few years ago wala yung mga ganyang klase ng ng wires, no? Wala yung ganyang klase ng connection. Nung nag-aaral ako, I think this DSL yung pinaka sikat ng time na yon. And mind you, naabutan ko yung no, yung ISP Bonanza. So, connect mo pa sa telephone yung internet connection. Okay, moving on. So, paano gumagalaw yung internet kung siya ay isang connection lang, no? So, itong line na to na nakikita natin, imagine that's the internet. So, siya yung bridge sa lahat ng mga devices. Kaya sila nagtatagpo-tagpo. Kaya mo nakikita yung wallpaper or ang tawag doon sa Facebook, yung profile ng kaibigan mo because of this connection. Kaya ka rin na-chat ng girlfriend mo or ng ex-girlfriend o yung Tocino seller, ano man yung tawag, because of this line. Okay? So, unang-unang process na isasample ko, yung unang-unang process na pwedeng mangyari is, itong client, this is our laptop. So, lahat ng laptop na ginagamit natin sa bahay, sa office, basta hindi ka IT personnel, kung baga, nag-office work ka. Okay, so, yung client side na yan, siya yung nagre-request ng mga data sa internet. Ang problema, hindi siya pwedeng dumiretso basta-basta papunta doon sa connection. Okay, kasi walang capability to at na tulad ng mga superpower na computers na ma-access yung internet
ng diretso. So we need an internet provider. Si internet provider, sila yung nagiging middleman natin para ma-access natin yung internet connection. So, yung internet provider, sila yung mga binabayaran natin monthly. Yan, yung mga minumura doon sa comment section. Okay, di ba? So, yan yung mga galit na galit, di ba? Pag walang internet. So, yun yung binabayaran monthly. So, sila yung nagiging bridge doon sa ating client papunta doon sa internet connection. And then, yung internet provider, yung ni-request natin, so halimbawa ito, yung laptop natin, nag-send tayo ng request. Ang ni-request natin ay makita ay ng profile picture ng crush natin. So, si internet provider, isasalain niya yung mga data na yun o iipunin niya. Pag naipon niya yun, papasok niya doon sa internet and si internet papasok naman sa server ni Facebook or na social media na gusto nating tingnan. Okay, so sa social media na yun, pagka na-detect ng server nila, ng social media na ginagamit natin, yung request na nanggaling sa ating client side, magbabato naman siya ng data pabalik dito sa internet. And then sa internet, dadaloy siya ulit, tapos babalik sa internet provider and yung internet sa internet provider babalik naman sa ating client, kaya nakikita na natin yung profile ng crush natin. So, mabilis yun na nangyayari kaya hindi natin siya napapansin. Sobrang bilis. Siguro, mabilis pa kay flash. No? Kung may flash sa totoong buhay, siguro ito yun. No? Yung internet connection. So, yun yung simpleng concept kung paano gumagalaw yung internet.